Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Welcome po to another informative and fun episode of People's Court. By the time that this episode is aired, nalalapit na ang anniversary ng show and we couldn't have made it this far without you, mga kauntahan. So maraming salamat po sa suporta. It's me again, ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani at kasama kong nagpapasalamat sa inyo ang nag-iisang si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi, Judge! Hi, Attorney Al, at hello din po sa ating mga kauntahan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco na isang dating hukom. At tama ka, Attorney Al, I'm truly grateful, we are truly grateful para sa inyo pong lahat mga kauntahan for the love and support since our first episode was aired in November 2021. O, diba? Grabe. And now we are on episode 119 na. Diba? O, diba? At syempre pa, syempre pa po mga kahuntahan, Attorney Al and I are grateful to everyone in One Media Network, in dating GNN, for this opportunity to serve the public through proper legal information dissemination sa pamamagitan po ng People's Court. Tama ka dyan, Judge. Our gratitude goes to Mr. Philip Chen and to the board of One Media Network, as well as to the General Manager, Ma'am Saiti, the Station Manager and Executive Producer of People's Court, Butch Serrano, our Assistant Producer, Faith Villanueva, Technical Director, Josh, Hair, Makeup, HMUA. Ano? Hair and Makeup Artist. Ayan, okay. Akala ko kasi ano to bago pangalan na HLURB. Kaya HMUA. Okay. Sa aming HMUA, si Rose at saka si Wazi. At sa ating mga camera crew na sina Nono at Willie and everyone involved in People's Court, maraming salamat po sa inyo. Yan. Ako, thank you talaga. No? I agree with Attorney Al. Maraming salamat po sa inyong lahat. At bago pa tayo tuluyang mag-send kasi nakakasenti talaga to at baka maiyak na naman tayo. Magbalik tanaw na po tayo sa ating last episode na In Aid of Legislation kung saan nakasama natin si Attorney Sandra Dada Aquino. Roll VTR. You can just imagine how wide yung legislative, yung powers ng legislative department. So, ito po, darating na po ang halalan. Yes. Mamili po tayo ng tama. Huwag naman po dun sa mga... Siyempre, may mga powers ng legislative department na hindi ko nai-state yung obvious na they are taking advantage of it. Tama. So, sana be responsible voters and vote for someone na talagang deserve to be a legislator. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video at maraming salamat uli kay Atty. Dada sa kanyang malinaw at simpleng pagtalakay tungkol sa legislative inquiry, particularly sa lower house. So ano ang takeaway mo from that episode, Judge? Thanks, Attorney Al. Now, before my takeaways, gusto ko rin syempre pasalamatan ulit si Attorney Dada for guesting in the show despite her hectic schedule, di ba? Lalo na nga since nung time na tinape natin yung episode na yun, sunod-sunod yung mga House Committee hearings nung panahon na yun. Now, ang gusto kong i-emphasize sa mga kauntahan natin from that episode ay yung pangunahing layunin ng mga legislative inquiries na to. Mga kauntahan, ginagawa po yun ng Senado at Kamara, hindi lamang po para makisawsaw sa mga hot topics. O kaya naman yung pogi points ika nga, lalo na't nalalapit na naman ng eleksyon. Kasi baka yun yung iniisip, eto na naman itong mga to, walang ginawa kundi makisawsaw sa mga issue. Hindi po ganun. Rather, talaga po namang merong siyang noble purpose, which is in aid of legislation. Para po makita ng ating mga lawmakers kung dapat bang gumawa ng bagong batas o kaya naman dapat bang amyendahan yung batas na meron na, kumbaga i-improve pa. Pero tandaan po natin na may 30 limitations sa power of legislative investigation under Section 21, Article 6 of the 1987 Constitution. Diniscuss po yan ng Supreme Court sa March 2023 Farmally cases or yung en banc cases po ng Ong versus Senate of the Philippines et al. At Hong Ming
versus Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. So, si Justice Inting po ang ponente nung kasong iyon. Now, ano ba yung mga limitations na yon? So, una po, the inquiry must be in aid of legislation nga. Pangalawa po, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules and rules of procedure. Na-discuss din ito ni Atty. Dada At pangatlo po, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. So, tatlo yan. Now, in fairness naman po sa ating Senate at Congress, marami na rin po tayong mga importanteng batas na nagmula sa mga ganung legislative inquiries, di ba? Gaya na nga lang, napag-usapan din natin ito yung anti-voyeurism law, which was enacted after the hearings regarding dun kina Hayden Ko at saka Katrina Halili, yung videos nila. Now, kaya mula doon, yun nga, yung mga tumatak sa atin, naalala ko. So what about you, Atty. Al? Ano ba ang takeaway mo from that particular episode? Before I go to my takeaway, Judge, curious na ako, bakit naman yung hearings pa talaga tukol dun sa videos ni Hayden at Katrina ang naalala mo? I would expect you would say, naalala mo talaga yung actual videos. Pero bakit yung mga hearings na naalala mo? Hindi kasi nga, di ba, yung anti-voyeurism law, parang ang ano niya kasi talagang direct offshoot siya from those videos. Tsaka kasi, yun yung hearing na nagkaroon ng buhusan ng tubig. Oo nga pala. Diba? Kasi binuhusan ng tubig ng isang dating pulis na naging politiko rin. Tapos meron siyang tatak na media nung time na yun. Kaya siya nakapasok sa hearing. Okay. Tapos binuhusan niya ng tubig, ng bote ng mineral water. Of course, hindi naman pinukpok. Binuhus niya lang yung laman ng tubig na yun kay Hayden pagpasok ni Katrina Halili during the hearing sa Senate. Kaya ano nangyari yun? Siyempre nagkagulo. So si Senator Jambi Madrigal, sabi niya, arrest him. So pina-aresto yung nagbusan tubig. Tapos inilabas siya from the Senate hearing room. Kaya ako naalala. So yung taga-naalala mo, hindi yung video? Hindi. Hindi ko nga napanood. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ko nga napanood. Grabe, how dare you not watch it? Okay. Of course. Tama, I remember that. In fact, naging news nga yun At saka hindi lang yung isa araw ang daming mga hearings leading nga dun sa anti-voyeurism law. Yes. Kaya naging fruitful naman, di ba? Correct, yes. So ako naman, punta na tayo sa takeaway ko from that episode. From that episode. Okay, which is tukol naman sa contempt powers ng Senado at Kamara during such legislative hearings. Mga kauntahan, in the same formally cases, sinabi ng Korte Suprema na concomitant to the power of the legislature to conduct inquiries in aid of legislation, is its power of contempt, which is impliedly provided under the 1987 Constitution. Ang sabi pa ng Supreme Court, the legislature's power of contempt is inherent and arises by implication. Ibig sabihin, the exercise of the contempt power by the legislature is anchored on the principle of self-preservation. Bilang branch, isa sa mga branches ng government na vested with legislative power, it can assert its authority and punish contumacious acts. Ano nga ba yung contumacious? Disrespectful acts, no? And this power is independent of the power of the judicial branch. Tama. Such power of the legislature is sui generis. Ano yun? Sabihin kakaiba. Yun. Unique on its own. Okay. Special. Special. Ibig sabihin unique dyan sa Kongreso na yan. As it attaches not to the discharge of legislative functions per se, but to the character of the legislature as one of the three independent and coordinate branches of the government. Meanwhile, gaano nga ba kahaba ang duration ng pagkakakulong pag na-contempt? Ayon sa July 2018 case ng Balag versus Senate of the Philippines na isinulat ni Chief Justice Esmundo, the period of imprisonment under the inherent power of contempt of the Senate during inquiries in aid of legislation ay tumatagal hanggang sa matapos ang legislative inquiry. So kung isang taon ang legislative inquiry, isang taon kang nakakulong sa Senado, di ba? Or sa House of Representatives. Correct. Basta tsaka ano raw yun maganda yung discussion doon, doon sa Balag. Kasi yung sinasabi na tatapos sa
naman daw ang legislative inquiry, pagka nagsara rin, natapos din yung session. Yes, diba? may adjournment. So hanggang doon, it's whichever comes earlier, diba? Whichever comes first. Kung matapos ang legislative inquiry before this present session ends, yon. Or kung hindi pa tapos, yon, hanggang doon sa ang pinaka-deadline yung hindi, tsaka yung, di ba, hindi pa matapos yung inquiry, hindi naman daw forever na parang i-carry over pa yan sa next So parang terminated yung inquiry pagka natapos na rin yung may tawag sa gano'n? Session. Session, di ba yung entire session na yun? Pero ang mahirap kasi dyan, wala siyang definite period. At least kasi pag nag-impose ang court ng contempt, may specific periods lang. O kaya nga ito importante. Kaya sinabi ng Supreme Court, di naman pwedeng indefinite yan. So until ganun nga lang. Kaya maganda yung balang case. Correct. Ayan. So thank you, Attorney Al, for that. At talagang truly enlightening po ang nakaraang episode natin on legislative inquiries. Kaya mga kauntahan, we encourage po na ipanoorin niyo po ang episode na yon. And that episode po is readily available naman po sa inyong lahat sa ating Facebook page at YouTube channel. Kasama na rin po lahat ng ating past episodes. Now, para mabilis nyo pong mahanap, ang hahanapin nyo po ay GNN People's Court. Tapos po, click on the episode that you want to watch. And mas maganda po, paki-like and follow na yung Facebook page namin at paki-subscribe na rin po sa YouTube channel ng People's Court. At paki-on po yung alarm, di ba? May alarm doon para ma-update po kayo, notif bell. Yes. Para, alarm talaga ang tawag ko kasi para alarm bell. Para po, agad kayong ma-notify pag na-upload na po yung latest episode ng People's Court. That's right. At syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episode sa mga kapamilya, kaibigan, at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinaba sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees, at membro ng lupon sa barangay, among others. And mga kahuntahan, mas mainam po na abangan nyo at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court dun po sa premiere airing nito sa TV. Yun po talaga yung pinakamagandang panoorin. Yes. Most of the time po, yung premiere airing na yun ay tuwing Sabado po ng 7:00 ng gabi sa One Media Network. Yan na po yung bagong pangalan ng GNN. Ngayon, kung ma-miss out nyo po yung premiere airing, may replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots po. Kung hindi nyo po naabutan, yun nga, yung premiere airing nito. Now, mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, pati po sa Destiny Cable, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya. At lalo na po, pati po sa Free TV, yung UHF Channel 47. Yes. At kung wala pa po kayong cable o di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider nyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. At as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Dahil tandaan po natin, mga kahuntahan, and Attorney Al, ready, get, set, go. Knowledge is power and sharing is caring. Yon. Again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court. Special thanks din sa mga nag-share na ng ating episodes and thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Yun. And paalala lang din po sa mga ngayon pa lang po nanonood ng People's Court. Ito kailangan din nating explain. Yes, 3 segments po tayo rito. At each segment po ay may matututunan kayong mahalagang impormasyong legal. Specifically po sa first segment natin, ito pong ginagawa natin ngayon, huntahan, binibigay po natin ang highlights and takeaways po from the most recent episode, kagaya po ng ginawa natin kanina. So may review at reinforcement po tungkol sa natutunan nyo from the most recent episode. Meanwhile, sa second segment naman po na legally speaking, doon po natin sinasagot ang 2 piling tanong mula sa inyo mga kauntahan. Kaya yung legal information na makukuha ninyo sa segment na iyon ay patungkol sa mga tanong na ipinapadala nyo po sa amin.
At hindi lang yon, Attorney Al, no? Dahil sa segment din na yon, tayo nagbibigay ng overview tungkol sa main topic natin for the day. And then we introduce our special guest. And finally po, sa third segment natin na Amicus Curiae, dun na yung main discussion natin on the featured topic for the day. Sadly, may mga nanonood po na mabilis mainip at gusto ay yung sa third segment agad. Pwede naman po yun kung yun ang trip nyo. Pero sayang lang din po yung iba nyo pang matututunan sana from the first two segments. Yun, tama po. So we hope that clarifies matters po for our new kahuntahans na hindi pa masyadong familiar sa format ng show, no? But at least, Attorney Al, sa atin namang mga loyal na mga kahuntahan who have been watching us from the early days pa, alam na nila yung format natin and they appreciate it. Correct. Kaya nga natutuwa sila doon sa ginagawa natin na parang enjoy daw. At nakakatuwa po yung pinapakita nila na appreciation through sending us messages either directly po or sa Facebook, sa comments, no, sa either sa Facebook page natin o kaya sa YouTube, di ba, Attorney Ann? That's right, Judge Jing. And to show our appreciation, it's time for our special shout out to some of our kauntahans. So ang una nating babatiin ay isang kauntahan natin sa YouTube na si @JoeValentin2450 na nag-post sa episode 57 natin on the Personal Property Security Act or PPSA with Attorney Patrick Maglinaw na your show is useful to everyone, especially to law students and to the ordinary person of the streets. You are worth watching. Parang artista si Judge and Attorney Al. Must be well-loved. Mali. Bakit? Ano mali? Parang mali yung pagkaka-pronounce mo. Parang artista si Judge. Tapos, Okay, parang artista si Judge, si Attorney Al, parang well-loved professor of law. Grabe. So siya artista, ako professor of law lang. Talagang kinorek yun. Hindi, pwede ba may yung kama doon sa dulo ng pangalan ko? Pwede, so sige, parang ulit. artista si Judge at si Attorney Al. Yun. Siguro well-loved professor ng mga Yan. estudyante niya. Halatang Yan. magaling with a lot of humor. Ayun. O sige, depende talaga sa punctuation. No? Diba? Yun na importante. Kaya it matters talaga. Katulad lang na halimbawa ito. Let's eat grandma. Pag walang kama yun, ibig sabihin diba? kakainin si Lola. Correct. Pero pag nilagyan mo ng kama after eat, so parang let's eat grandma. Diba? So parang ini-invite mo si grandma kumain. Correct. Kaya mga kauntahan, maglagay po ng tamang stress or parang pause by using kamas. Yes, Yeah. and the proper punctuation Correct. marks as well. Yeah. Parang yung kanina. Nasa na kama doon after ng bahalan mo. Ilipat natin. Parang kunyari pati ako, di mo ka-artista. Yun na nga. Parang artista si Judge at Attorney Ann. Yan. Di ba? Tapos bukod sa pagiging para kang artista, well-loved professors. Tayong dalawa din. Hindi, kaso professor lang So ikaw lang ang well-loved, ako hindi. Tama, based on the last antecedent. So ako yun. Yun. Sige. Okay, Ganon. nagbubulhan lang kami dito. Pero anyway, thank you very much at JoeValentin2450 for the comment. Ayan. So Timon, natutuwa kami sa mga ganyang comments. Hindi yung nagagalit kayo kasi ang tagal daw ng diskusyon ng topic. Kasi sila, ito pong katulad po ni na Mr. Joe Valentin. Kasi nga, alam nila yung format. Yung format. Na alam nila na per segment, iba-iba talaga yung ino-offer natin. Correct. Ayan. So thank you very much. Ayan. So para natuloy ako si Claudine Barreto. Thank you very much. Ayan. Thank you very much. Ayan. So please continue to watch and support People's Court po. Ayan, tama po. Maraming salamat po talaga, Sir Joe. Now, ang susunod naman nating babatiin ay si Erwin, Rentutar, na nag-post ng comment sa episode 87 naman natin on the One Person Corporation. Yun yung episode natin na yun. Nakasama natin si Dean Serge Ceniza. Ito naman po yung comment niya. Informative itong show na ito, lalo na ngayong nire-require na ng BIR mag-register mga online sellers sa mga businesses nila. Good job po, diba? Maraming salamat po for this, Sir Erwin. At patuloy niyo pong suportahan at panoorin ng People's Court. Lalo na po at magkakaroon po kami ng part 2 tungkol sa One Person Corporation, tungkol naman doon sa tax aspect. Kasi nakita namin marami pong tanong tungkol doon sa tax aspect noon. So,
Abangan nyo pong episode natin on that. Yes. Yan. So thank you po ulit kina Sirs Joe and Erwin for your messages. At sa iba pa natin mga kauntahan, please keep your positive comments and messages coming dahil talaga po nakaka-inspire. And abangan nyo po ang pag-shoutout namin sa inyo sa isang future episode ng People's Court. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. Sino bang nasa listahan mo this week? So this week, Judge, shoutout ko ay para sa mga kakilala ko na nag-file ng kanilang Certificates of Candidacy. Wow! Yes, for the 2025 midterm national and local elections. Wow! Hintayin nyo lang, ako rin mag-file din ako. Yun po yung pinag-uusapan namin kanina. Oo, magtatayo na kami ng party list. Okay, pero anyway, ayun, so 4 na sila na nakita ko lang sa Facebook at saka sa news ng mga in-announce. So hindi ko alam kung yung iba baka hindi lang sila na-feature. Yeah. So anyway, sorry, hindi ko ma-mention ang mga pangalan ninyo kasi nga baka sabihin illegal campaigning, di ba? So, good luck sa inyo at kung pagpalain man kayo na magsilbi sa bayan next year, sana ay maging tapat kayo sa tungkulin ninyo at makagawa nga kayo ng positive difference sa bayan. Tama. I agree with that. Oo. So, how about you, Judge? Sino ang mababatiin mo? So, ayun, good luck, God bless sa mga binanggit ni Attorney Al, yung mga kakilala niya na nag-file ng COC, Certificates of Candidacy, for the upcoming 2025 midterm elections. At maaabangan din nila yung pag-file mo ng ano? Magpa-file din po. Ano yung pa-file ko, pleadings, yung mga sakot. Hindi, ano po, tatakbo po kami ni Attorney sa marathon. Ganyan, sa marathon, okay. Ay, siya po lang tatakbo, ako po maglalakad. The first ever People's Court Marathon. Yes. No, diba? Mula Apari hanggang Holo. Ang layo no? But anyway, sa baka nga po pala rin kayo na maging public servant. Sana po ay tandaan po natin yun na kaya kayo pumasok dito or gusto nyong pasukin to is for public service. Sa magiging public servants kayo po ang magsisilbi sa bansa at sa mga taong bayan, hindi po the other way around. Correct. At tandaan nyo po, ang nagpapasweldo sa inyo, mga taxpayers, no? So, kami po kasama tayo doon. Kasama po kami nagpapasweldo sa kanila. Nagpapasweldo sa inyo. So, correct. Isipin nyo po ang kapakanan ng mga Pilipino, lalo na po ang mga taxpayers. Kasi kami po, tayong mga taxpayers ang actually boss ng ating mga public officers. Correct. So, tandaan nyo po yan. Yes. May warning no? But anyway, okay, ako naman, mga birthday greetings ito. So, general na lang, no, enumeration kasi naipon So, si Rachel Crisostomo, September 18. Tapos, October 2 po, si Tita Linda de Guzman. October 20 naman, si Tita Tessie Cortez at si Pia. May God bless you all po the more and keep you safe, healthy, and happy. Yan, happy birthday po sa lahat ng binati ni Judge G. And with that, it's time na po to reveal our topic for this episode na pinamagatang "Wag mo ako pilitin." Gusto ko yun. Gusto ko yung parang isa pa nga. Diba? Pero parang gusto ko namang magpapilit doon. Ganon. Huwag mo ako pilitin. Ganon. Ayan. So mga kauntahan, ano po ang naiisip nyo na posibleng topic natin today na ganon ang pamagat na may pamimilit na involved? Ayan, pakitype nyo po sa comment section ng episode na ito sa YouTube or sa Facebook page. Tama. So mga kauntahan, kaya may pamimilit na involved. Pero gusto ko talaga makita ano nga kaya itatype nila doon. Pero ito na, i-reveal naman po namin sa inyo. Kaya may pamimilit because ang topic po ay tungkol sa coercion. Ano-ano nga ba ang coercion na pinaparusahan sa ating batas? At anong kaibahan at pagkakapareho, kumbaga yung similarities and differences nito sa iba pang krimen? Yan po ang pag-uusapan natin sa third segment natin. Pero syempre, gaya ng ipinaliwanag namin kanina, hindi mawawala ang pag-discuss muna natin ng dalawang featured questions for today sa second segment. At pati ang pag-introduce natin sa ating special guest. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel.
No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome po sa Legally Speaking segment natin. It's me again, Jing Uyen Conolasco, na isang dating hukom. At syempre pa po, hindi pwedeng mawala ang walang kapaguran na si Attorney Al Jumrani. Hi, Attorney Al. Hi, Judge, at sa lahat natin mga kauntahan. Grabe sa intro, Judge, ha? Walang kapaguran talaga. Napapagod din ako, no? Ganon. Hindi, kasi grabe talaga yung energy mo, Attorney Al. Yun naman ano ko, talagang truly admirable yun, no? Kaya nga, di ba, sabi ko nga sa'yo, ikaw na ang bagong Kuratsa. Ano ba pangalan, no? Kuratso. Yan. Kuratso. Ang lalaking walang pahinga. Kasi nga, yung original ng Kuratsa. Oo. Di ba pelikula yun? Oo, pelikula po yun ni Rosana Roses. At saka, ano din siya, Ano? para siya alimango sa Zamboanga kasi. Di ba nakakain ka na ng Kuratsa nung nandun ka? Oo, yun. Ayun. Oo. Pero yun nga, kasi nga yung Kuratso na sinasabi ko, na yun nga, yung ang babaeng walang pahinga. Kasi nga, grabe po ang energy ni Attorney Al. Pero Attorney Al, kailangan mo rin namang magpahinga from time to time. Kasi hindi naman pwedeng puro, ano lang, di ba? Puro work lang, ganun. Kailangan mo rin ng time to rest. Yes. At buti nga ikaw, lagi ka nagpapahinga kasi halata Visit ako kayo. halata naman, lagi fresh. Ganyan. Yeah. Grabe ka, dami ko rin work ha. Pero mas marami po kasi ano yan si Attorney Al. Pero kailangan talaga ng time to rest. Yes, diba? thank you so much. I know. Alam ko, susunod na sasabihin mo dyan. Ano? Kailangan ko na ng beauty regime. Time to rest Yeah, na, so, like bakasyon. yeah, correct. Kaya you need to also to do that na Yeah. find time to to rest and energize. Yeah, Oo. because our bodies need to rest and to recharge. Correct. At saka nakakapagbakasyon din naman ako. Ayun nga, Anyway, mabuti bago naman. tayo magbakasyon na dito sa show na to, ano na ba ang susunod? Ano ba ang Sige pag-uusapan na. natin? Kaninong tanong ang ating sasagutin today? Oo, doon na. Pumunta na tayo sa ating questions bago pa tayo saan mapunta. Puro bakasyon na usapan natin. Walang pahinga, tapos bakasyon, ganyan. Baka may itong show na to is bakasyon. Hindi, Bakasyon baka episode. maging travel show na siya. Travel show. Pwede rin. Tapos pwede ano, naman. diba? Mga Oo. info dissemination Yeah, pa rin. correct, Ganon. At saka Okay. nakakapag-share din naman tayo ng mga vacation tips natin, di ba? Ayun, Yung nakaraan, okay. di ba, nag-El Nido ka? Oo. Oo, yeah. So, Hindi man bakasyon yun. Hindi nga ang trabaho nga pala Hindi yun. ako nakatungtong man lang doon sa tubig, sa beach nun eh. But anyway, babalik Anyway, ako doon for sige. work. Yan. So, ito na. Ang first question natin. Ikaw ang sasagot kasi last week ako eh. Oo, Ako kinakabahan yan. ako ito sa Hindi, question na maiksi ito. lang. Maiksi lang. Pero actually, medyo straightforward ang tanong nung tatago first. natin sa alias na si Jonah. Okay. Kasi pinadala niya to sa messenger. Tapos ang request niya nga is that to keep her identity anonymous. No? Kaya binigyan natin siya ng alias na Jonah. Okay. At ito yung tanong niya, legal po ba na magpataw ng monetary penalties ang school against sa mga students? Yun lang. Kasi may pinadala siyang papers. Tapos ang ano nga natin, ano po ba yung tanong niyo? Tapos yun na, sinend naman niya agad. So, Attorney Al, ano okay. bang ano natin doon? So, ang mga nahanap penalties natin? dito parang mga fines or mga charges. Charges, ganyan. gano'n. O, yun yung Okay. pinaka-gist nung tanong niya. Hindi penalties na penalties. Parang fees. Ang Fees. Gano'n. Okay. Oo. Sige, thanks Judge Jing for reading Jonah's question and of course to Jonah for her question. So Jonah at mga kauntahan, sa website po na Teacher PH, meron pong DepEd Legal Matters FAQs or Frequently Asked Questions na sinulat ni Mr. Mark Anthony Liego. So nakasaad po doon ang mga sumusunod. Okay. Una-una, no collection policy. So the sale of tickets and or the collection of contributions in any form whatsoever by any person for any project or purpose, whether voluntarian or otherwise, from school children, students and teachers of public and private schools, colleges and universities is hereby prohibited. So ang basihan po niyan ay Republic Act 5546. Okay. Next, provided however that this prohibition shall not cover, hindi po kasama sa prohibition na to, ang membership fees ng school children and students sa Red Cross, Girl Scouts of the Philippines at sa Boy Scouts of the Philippines. And provided finally na itong prohibition na to ay hindi po nagko-cover ng mga contributions ng parents and other donors for the support of barrio
or barangay high schools. Yun. Pangatlo, wala pong fees na pwedeng kolektahin from school children from kindergarten up to grade 4 anytime during the school year. Okay. Ang reference po ay Department Memorandum Number 143 Series of 2016. Pang-apat po, no collection of fees po shall be made for grade 5 to high school learners from June to July. Further, in Department Order Number 41 Series of 2012, in no case shall non-payment of voluntary school contributions or membership fees shall be made as basis for admission, non-promotion, or non-issuance of clearance to a student by the school concerned. Okay. So, hindi po pwedeng gawing dahilan yun para hindi ka ma-issuehan ng clearance para mag-level up, kumbaga. Yun, No? Ayun. But wait, there's more. Yes, wait, ano there's pa? more. Ito naman yung patukol sa yung end of school year rights. Yes. Ayon sa Department Order Number 8 Series of 2017, school year 2016-2017 year end of school year rights, any DepEd personnel should not be allowed to collect any graduation, moving up, closing ceremony fees, or any kind of contribution. Okay. So for Parent Teachers Association naman, they may give donations in cash or in kind. Okay. And lastly, contribution for the annual yearbook, if any, should be made on a voluntary basis. Ayun. Ayan po. So sana natandaan nyo po yun kung ano yung mga bawal at kung ano yung pwede lang kolektahin sa mga estudyante. Yun. There you go, John. And thank you, Attorney Al, no, dun sa napaka-exhaustive na sagot mo. At mabuti na lang nga, we also saw that website no, kung saan may FAQs nga ng DepEd. Naswak naman dun sa naging tanong ni Jonah. Now, anong second question natin, Okay. Attorney Al, at kanino ito galing? Alright. Ang second question natin ay nanggaling sa kauntahan natin na nagpadala ng tanong via Messenger at itatago natin siya sa alias na Amor. Sabi niya, fan siya ng show. Yes, So, yun thank din you siya for nag-start. that. Yun lang po. May tanong rin siya. Okay. May tanong siya. Okay. Ito talaga sa ano na. Ito talaga tanong niya. So, ang summary ng tanong niya ay kung pwede raw bang ipa-refund kapag ang nabiling beauty product ay expired na pero hindi niya agad napansin. At ano raw ang pwedeng gawin kung ayaw mag-refund ng seller? Bilang ikaw ay mahilig sa beauty products, Judge, pakisagot ang tanong. Hindi simple lang ako. Hindi yung mga ano, di ba, meron mga 10-step skincare routine. Oo, correct. Pero for sure, meron kang ano tawag nun? Yung... Hilamos. Hindi yung mga ginaganong-ganon. Ay, Meron ka hindi. bang ganon? Ano tawag dun? Mga serum. Yeah, serum. Hindi, Meron ka ba lang nun? ako ano nga to? Wash. Oo, wash, toner, tapos moisturizer. ganun. Yeah. Tapos tulog. Tapos minsan nakalimutan. Kaya nga noong una sabi ko, anong mantika yung nilalagay sa mukha? Cookie oil. Anyway, no, thank you, Attorney Al, and thank you also to Amor, not only for your question, but also for being a fan of People's Court. Kasi doon siya talaga nag-start. Kaya sabi niya, yun, fan daw siya. So maraming salamat and please continue to watch and support People's Court. Now, doon sa tanong mo, nasasaklaw yan ng RA 7394 or yung Consumer Act of the Philippines, kung saan nakapaloob ang mga karapatan ng consumers at ang mga obligasyon naman ng mga sellers. Gaya nga na napag-usapan natin sa episode 80 natin na replace, repair, or refund with our special guest na si Attorney Sara Sacramento, isa sa mga karapatan ng mga consumers ang refund, no? If the product or service they purchased is defective o kaya naman ay hindi kamatch yung advertised description o kaya naman ay hindi fit or bagay dun sa intended purpose. Now, since expired na yung product na binenta, no, masasabi nating depektibo ito at hindi na talaga fit for its intended purpose. Correct. Kasi nga beauty product. Kahit na nakalagay doon na best before. Kasi sabi nga nila best before. So after nun, hindi na siya best before, kundi better. Better before. Pero kasi expired na. Expired na. Yun nga Yun ang ano niya, expired na. So pagka ganun, pwedeng mag-demand ng refund ang buyer at dapat namang mag-refund talaga si seller. Correct. Now, since ayaw daw mag-refund ni seller, kasi yun nga sabi niya na parang nag-ano naman na siya mag-refund pero ayaw ni seller, pwede na pong magsampa na reklamo sa DTI na magbibigay naman ng mediation at arbitration services para ma-resolve ang issue. So yun po yung steps. Ngayon, kung hindi po sila ma-resolve doon, pwede na magsampa ng kaso ang consumer laban sa seller para sa halaga ng refund. Yes. No?
So, kung up to 1 million pesos po yung i-claim na refund, small claims po yan. Pag above that, but up to 2 million pesos, summary procedure po yan. And both po under the first level courts. Pag lagpasan ng 2 million pesos po yan, sa RTC na. Now, pag magsasampa na po kayo ng kaso, pinakamainam po na kumonsulta na ng isang abogado para maihanda po lahat ng kailangan patungkol sa kaso, whether small claims man yan, summary procedure, or regular civil action. May mga requirements po kasi yan eh. So, kailangan talaga po ng legal assistance. Yes, yan. thank you very much, Judge. Although, I'm wondering, no, na more than 2 million kaya yung worth ng kanyang beauty products para mag-file siya sa RTC. Hindi na. Pero ano lang, parang general overview lang sa ating mga Pero kasi kung sasamahan mo ng damages yun, lalo pa yung mag-damage sa balat mo, di ba? Oo, lalagpas ng 2 million na. Sa kanya, correct, yes. So anyway, thank you very much, Judge, for that exhaustive discussion. Kaya importante talaga na you read the labels. Yeah, Check mo talaga kung expired. Para at least bago mo nabili or bago mo mabayaran yan, ipakita mo agad sa seller mo, expired na to. Ba't ka nagbibenta ng ano? Yung nga ang problema sa nangyari kay Ma'am Amor, na deliver sa kanya, expired na, pahirapan na sa pagpa-refund. Oo, lalo na nga wala raw, parang ano pa ron, kasi hindi na raw ma-replace. Yun. Kaya nga ano niya nga, refund dapat. Okay na sana siya kung ma-replace, wala eh. Ayun lang. Okay, so mga kauntahan, for further information po tungkol sa karapatan ng mga consumers, please watch our episode 80 on replace, repair, or refund with our special guest na si Attorney Sara Sacramento. And thank you po ulit to our question senders na sina Jonah at Amor. Now, sa iba pa natin mga kauntahan na gustong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions either by posting as comments in any of our episodes on our FB page or on our YouTube channel. Pero paalala lang po ulit ha mga kauntahan, kapag may aktual na kaso na kayo ay nagbabadyang maging kaso, gaya po nung diniscuss natin kanina, please consult a lawyer na po, private man yan or public, para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance. Sulat na lang ng pagpapadala ng demand letter, paggawa po ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally, reminder lang din po mga kauntahan na ang pag-discuss po namin na inyong mga tanong ay for legal information only, para madagdagan ang inyong kaalaman sa batas. Tanging legal information lang po kasi ang pwede naming ibigay at itulong sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance at financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. And with that, let's discuss na our topic for today, or let's give an overview about our topic for today sa episode nating pinamagatang With feelings. Okay. Wala na, nagulat na ako sa'yo. Parang hindi kasi baka kasi basahin mo na agad eh. Sige, with feelings. Okay, wag mo akong pilitin. Okay. Sorry na pala ka sa nagulat. Sorry, Ann. Okay, mga kauntahan. In one of our past episodes po, diniscuss po natin ang concern ng isa nating kahuntahan na hindi raw pinalabas agad sa bakuran ng pinagkakautangan niya kahit nagmakaawa na siyang palabasin siya, lalo na't umiyak na ang kanyang anak. At pinilit pa siyang pumirma ng isang dokumento. Sinabi natin na yung ginawa sa kanya ay maaaring maging grave coercion at posible nga rin na baka maging illegal detention pa yun eh. Pero hindi po peculiar yung sitwasyon na yun ha mga kahuntahan. Nangyayari po talaga yun. Pero baka po hindi natin alam na bawal na pala yung ganun, di ba? Oo nga, Judge Jing. Nung nasa Metropolitan Trial Court ka ba, may mga na-encounter ka bang ganitong kaso? Ay, actually, yes. No? At pinaka-memorable ko, yun nga, yung binabanggit ko sa'yo kanina, yung tungkol dun sa parang pinagmumulan niya yung unlawful detainer, yung mga ejectment cases. So isa, lawful detainer, nag-expire na yung kontrata nung business dun sa inuupahan niyang premises. Tapos, pinapalis siya nung may-ari nung lupa, ayaw niya, hindi pa sila umaalis. So, ang ginawa, nagpunta yung may-ari ng lupa at saka yung attorney niya doon sa business. Tapos, hindi nila pinapalabas yung mga tao. Oh my gosh. Tapos, parang may nagkaroon pa ng lock-lock. Pinadlock sila sa loob. Okay. So, yun, nakasuhan si property owner at saka yung attorney niya ng grave coercion for that.
Tapos yung isa pa, almost the same din. Pero yun naman, ejectment pero forcible entry naman. So ito naman mga away ng mga tagapagmana sa lupa. Ayan yung naglagay, binakura, nilagyan ng sign na bawal ang trespassing, parang ganun. May ongoing case pa. So yun, nasampahan din yung nagbakod ng walang ng walang paalam at saka yung naglagay ng bawal na trespassing ng kasong grave coercion. Yun. So, baka kasi akala natin yung mga gano'n, ay, pwede ko itong gawin eh. Ako yung may-ari nito. Correct. At saka yun, inisip nila, may karapatan ako. So, may karapatan ako. I will enforce, I will exercise. Yes. Ayan, my rights. Ayan, they ended up with a grave coercion case. Yun. So, mahalaga talagang pag-usapan mga kauntahan ang itong topic ng coercion para sa kalaman na ating mga kauntahan. Pero syempre, mainam na nakasama na natin ang ating special guest judge. Oh yes, Attorney Al. At dahil dati kong estudyante ang ating special guest, ako na. Oh, yes. Ako na mag-i-introduce sa kanya. Okay? So, our special guest is the managing partner of the Lampa Bautista Pasion Law Offices since July 2024. Before that, he was in the banking field for several years, even before he went to law school and became a lawyer. And as I mentioned earlier, I'm honored and proud that our special guest is a former student of mine. Saan? From the CEU School of Law and Jurisprudence. At talaga namang masasabi kong matalino, masipag at super maaasahan ang ating special guest for today. Kaya nga ako na nag-volunteer na mag-introduce sa kanya. Yes. So mga kahuntahan, we welcome to the People's Court stage, Attorney Jorace Lampa. Hi, welcome, Attorney Jorace. Thank you. Judge G. Welcome to People's Court, Attorney Jorace. And super thank you talaga sa iyo, no? Na kahit medyo last minute yung nag-i-invite namin sa iyo, ay talagang pinaunlakan mo kami. At kahit na meron kang ibang prior appointment, ay talagang pinagbigyan mo kami. So thank you talaga for that. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. And ayun nga, mahirap tanggihan si Judge. Oo nga mukha namang mahirap tagatanggihan to. Kapag nag-invite to, tagang dapat umoo ka. And then, seriously, Attorney Jorace, heaven sent ka, no? And especially because this topic is very timely and marami nga nagtatanong din about this. Yes. And so we're very happy and we're very proud that you are our special guest today. Yes. Pero bago tayo pumunta sa serious and in-depth discussion ng ating topic, meron muna kaming light and personal question. Ngayong managing partner ka na sa law office, for which we of course congratulate you, may time ka pa ba to do your TikTok videos? And live. And live pa, no? Mga Facebook Live and TikTok Live. And if so, how do you effectively manage your time? Well, recently medyo konti yung na-upload ko ngayon sa TikTok. Medyo madami lang talagang ginagawa kasi baby pa yung law office So medyo konti pa lang, inaano pa lang yung office namin. Kaya hindi ako masyado nakakapag-upload ngayon. Pero yung live, as much as possible, kahit siguro isang beses sa isang linggo, ginagawa ko siya. Kasi gaano katagal ang mga live mo? Usually 1 hour, 1.5 hour. Just to cater lang yung mga ibang tanong. Kasi marami nagtatanong sa comment section. Tapos hindi ko na-address yun. Usually kasi, gagawa ng may makikita kang question, tapos video reply yung gagawin mo. So sasagutin mo siya. Hindi ko na nagagawa masyado yun kasi nga kasi una busy, tsaka you have to prepare for this, no, magre-record ka pa, hiwa-hiwalay yun. Pero ito ginagawa mo live na lang. So pag may nag-comment doon, tapos medyo kabisado ko yung topic, nasasagot ko kaagad sila. Okay. Okay. For the information of our countahans, ano yung Facebook or ano ba? Saan ka ba nagla-live? Facebook or TikTok? Sa TikTok tayo. Sa TikTok. Okay. Sige, what is your TikTok account? Yung aking TikTok account is Attorney Jorace. Attorney Jorace. Kaya talaga, tapos yung sa live mo, talagang doon mo sinasagot yung mga tanong, no, mga legal concerns, parang gano'n. Yes po. Doon ako nakakasagot kasi hindi na natin kaya gumawa ng content. But soon, gagawa ko tayo. Medyo
ano lang, medyo hihinga lang tayo sa schedule po. Oo. At saka yun nga, kaya nga ang ano natin sa kanya is yung effective time management. Kasi bukod doon, meron ding coffee shop. Ayun. Si Diba? Tayo palang ganap. So, pwede rin, yun nga, maraming ganap din. Parang ikaw. So, kung ikaw si Kuratsa, lalaki walang pahinga, siya yung first runner-up mo. Wala naman ako mga ganyang responsibilities. Pero yun nga, di ba yung may coffee shop, may coffee shop pa. Okay. So, ang pangalan ay? Fresh Grinds dyan Fresh sa Grinds. Makati. Meron din kaming Facebook page nun, Fresh Grinds. Hanapin nyo lang Fresh Grinds sa Instagram. Ayun, okay. Saan sa Makati ito? Sa may Antipolo Street, malapit yan sa City Hall natin dito sa Makati. So, paano yung pwesto nyo? Like, ito ba parang mobile o yung, talaga building? Meron siyang physical store and makakatambay. Kasi context lang, nung nag-law school po ako, ang dugo, sabi nga natin, ang dugo natin, kape. So, pag tinurukan mo kami ng ringgilya dyan, ang lumalabas, kape. Parang yun yung naging namin na, may mga kaibigan akong kasama na binuo yung coffee shop. So, parang parang dahil gusto namin, mahilig kami sa kape. Yun, kaya naging negosyo na din. Ayun na. So how do you manage your time? Biro mo, managing partner, nagti-TikTok ka pa, TikTok star, tapos meron ka pang coffee shop. Ano ang mo? Anong tips ang mabibigay mo sa amin on effective time management? Unang-una swerte na yung mga kasama ko sa law office ko, yung partner ko sa law office, at the same time yung mga kasama sa business, mga efficient din sila sa trabaho. Yun yung unang-una mo talagang dapat gawin. Mamili ka ng mga kasama mo talaga na efficient. Okay. And at the same time, pag may mga kailangan ka, talagang ako ngayon na-maximize ko na yung Google Calendar. Kahit sa mga court hearing. Organized. Bago ko magsabi kay judge na okay ako doon sa schedule, bubuksan ko muna yung Google Calendar kasi titingnan ko siya. Mas mabilis na. Mas nasa-share ko na din siya doon sa mga iba pang kasama ko na schedule ko for this day. Hindi na natin kakayanin na magsingit pa. So, tapos nare-remind din ako kasi nag-notify yun na meron pang schedule. Para wala akong ma-miss out. Ayun. So you are the modern lawyer. Gamit na gamit talaga ang technology. Ayan. So thank you very much. Thank you, Attorney Joris, for the tips on effective time management. And of course, your wise words. And yun nakaka-amaze talaga. And I'm proud. And you are how old? Or how young pa? With all this, diba? Daming ganap. Kaka 34. Oh, diba? Dami ng ganap. Managing partner ng law partnership, law firm. Tapos, meron ka ng business. Then you're already popular on social media. Yes, correct. At yun, he does it for public service din. Yes, parang rin, for legal information dissemination din. Correct. So anyway, thank you ulit. At with that, mag-sit back ka muna and relax for a while. At mamaya ay sasabak na tayo tungkol sa main topic natin pagkatapos ng short break natin. So mga kahuntahan, wag po kayong aalis, magbabalik pa po ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po ulit mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi kompleto ang People's Court kung wala ang nag-iisang si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Alan, to all our kahuntahas. Para mga po, hi again, Judge. Pero natatawa lang ako kasi ginamit na naman yung nag-iisip. Dapat natatangi naman. Natatangi. Walang kapares. Ay, mga ganyan. Walang kapares. Maliban sa pares. Overload.
Oo nga. Now, and of course, hello po sa inyo sa ating special guest, no? It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge po. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest nga po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue po. And today, we are honored and personally, I am happy and proud to have with us a former student of mine from the CEU School of Law and Jurisprudence, si Attorney Joris Lampa, to enlighten our kahuntahan on our featured topic for today on coercion. Yes. Okay, so Attorney Joris, ready ka na ba? Okay. Sige, so para marami tayong matalakay today, sisimulan na natin ang discussion. And as always, Attorney Ali, ikaw na ang mauna sa pagtatanong. Parang once lang naman ako talaga naunang magtanong sa segment na ito. Oo nga, tagal na no? Pero yung ano pa? Ano pa ba episode yun? Yung sa marital rape, parang ako yata nauna nagtanong. Yun lang po, talagang hindi si Attorney Alagan ano namin dito. Sige. Buena mano, go ahead. Parang may effect no pag ako nagtatanong, parang nare-relax yung ano kasi guest. Pag ako ba? Pag ikaw, kinakabahan sila sa talaga iyo. ba? So anyway, ito na Attorney Joris. Ano-ano nga ba ang mga uri ng coercion o pamimilit na pinaparusahan sa ating batas? Ano ang mga elements at kaparusahan nito? At pwede bang pakibigyan kami ng halimbawa ng bawat isa? Okay. So, may dalawang klase, main klase ang coercion, yung grave coercion saka yung light coercion na tinatawag natin. No? So, una muna yung light coercion. Sa light coercion, kasi ang pinaka-importante dito, yung katulad nga nung ano natin, walang pilitan. Di ba? Walang pilitan. So, wag mo akong pilitin. Wag mo akong pilitin. Ito yung, ang unang elemento kasi ng grave coercion is, una, pinipilit ka na gawin yung isang bagay or pinipigilan kang gawin yung isang bagay. Okay. Yun yung pinaka-importanting tingnan natin doon. At yung pagpilit sa'yo, saka yung pagpigil sa'yo, ay gumagamit ng force, intimidation, saka violence. Okay. Tapos, ang isa pang mahalagang tingnan din doon, isa pang elemento ng grave coercion is walang legal basis kung bakit ginagawa yun. So, yun yung pinakang-importanteng tingnan natin kapag may sa grave coercion. Yung light coercion naman, ito, with regard dun sa parang utangan. Diba? Okay. Meron kang sinisingil. Sinisingil. Ang ginawa mo, kinuha mo yung mga gamit. Okay. Tapos, ang intention mo dun sa pagkuha ng gamit parang ipambayad dun sa utang, pagkakautang sa'yo. At yung gamit na kinuha ay kinuha mo doon sa nakautang sa'yo. So yun yung tinatawag nating light coercion. Pero kailangan din ba sa light coercion yung elements ng dahas, intimidation or violence? Yes po. Kailangan din po. So kung halimbawa, willingly naman binigay yung motor, halimbawa, wala ko pang bayad, o akin na yung motor mo, o sige, ito na motor ko, wala namang light coercion doon. Wala doon. Kasi dasyon na. Willingly kasi. Willing naman. Pero kanina, Attorney Joris, alala mo yung dalawa ko na napakinggan mo yung dalawang senaryong binigay ko. Kasi yun, talaga actual cases yun. Hindi lang umabot sa decision. Because nagkaroon ng amicable settlement sa parties. Yun ba? Kasi yun lumusot yun sa prosecutor's office as grave coercion. Yun ba ay mako-consider mo na grave coercion base doon sa elements na binigay mo? Yung first is, yun nga, yung pinigilan silang lumabas doon sa business establishment ng may-ari at ng abogado, pinadlock yung premises. Yung premises, no? Ayos lang palabasin. Tapos yung pangalawa, yun din, yung ayaw magpapasok dun sa property, binakura, nilagyan ng sign na no trespassing. Ganon. Sa opinion ko, Judge, yung sa una, kompleto yung element nung grave coercion. Una, pinipigilan mo may pinigilan ka. Pinigilan mo lumabas yung mga tao, di ba? Tapos, ang purpose mo doon, hindi ako nagkakamali, pinipigilan mo sila lumabas para
magbayad nung pagkakautang nila. At wala kang basis, wala kang legal na reason bakit mo sila ginaganon, diba? Pero sabi nila, ako yung may-ari eh. Kahit na ang pinaka-importante yung element sa number 1, no? Kahit patama yung ginagawa mo kapag mali yung kaparaanan mo. Yun, tama. Yun yung pinaka-importante. So, ano siya, no? The right itself is not enough. Dapat yung proseso. Dapat dumaan sa tamang proseso. Kaya nga yung di ba sabi ko sa nga sana natin, alternative title natin dito ay Bata sa Aking Mga Kamay. So you cannot take the law into your own hands, no? Yung katulad ng ginawa nga nung may-ari na yun dun sa una. Yung pangalawa? Yung pangalawa, kailangan tingnan natin muna, no, kung una yung pagsara yung paglagay ng no trespassing. At saka pagbakod. Ang sa tingin ko ang pinaka-importante doon na titingnan ko is yung intimidation na create noong pagbakod mo. Or mayroon bang violence na in-employ para mapigilan yung isang tao na pumunta doon sa premises na yun. Kasi kung mere assertion lang kasi of a right, meron naman kasi ang right ang mga property owners ng right to enclose. Kaso nga, disputed property. Okay. So nanggaling na sa loob. Meron din, kumbaga, meron din nagkiklaim na may-ari sila, no? Tapos may ongoing case. Yun, maaari sila makasuhan talaga ng grave coercion. Kasi nga lalo't may kaso, idaan mo talaga sa tamang proseso. Oo, correct. Okay. Batas sa aking kamay. Yun, hindi pwede yun. Okay. Sige. Now, didiretso na to, Tonyal, ikaw na. Sige. Sa next question, comparison with other. Kasi nga, may mga ibang mga krimen po kasi na meron din ganyang pilitan, meron din ganyang intimidation. So ano ba pinagkakaiba ng coercion sa ibang krimen katulad ng unjust vexation, robbery, at pati na rin ng illegal detention. Ayan. Siguro mas maganda kung makapagbigay ka rin ng halimbawa ng dalawa, ng mga ganitong iba't ibang klaseng krimen. Okay. Attorney Al, unahin muna natin yung yung unjust vexation. Yung unjust vexation, nagbabago-bago ang crime. Sabi nga ng criminal law professor ko, nagbabago-bago ang crime. Depende sa intent, di ba? Depende sa intent ng gumagawa ng krimen. So kung kanina sinabi natin na ang grave coercion tinatanggalan ka ng will, pinipilit sa iyo yung gusto niya ipagawa through force, violence and intimidation. Yung unjust vexation kasi, ang intention ng isang tao yung may mang-anoy, mang-inis, mang-asar. So yun yung pinaka-center na element ng unjust vexation. Wala yun sa grave coercion. Okay. Regardless kung maiinis ka o hindi, magkaiba yung element nilang dalawa. So yun yung pinaka-importanting tingnan natin kapag tinitingnan mo yung case as unjust vexation. Okay. Pag robbery naman, may intent to gain. Okay. Meron kang ang intention mo is makuha yung property na yon na gumagamit ka ng dahas. Ito sa grave coercion, wala ka namang intention na intent to gain, di ba? Ang intent mo is to force to do something, to force that someone na to do something or not to do something. Okay. Tapos yung illegal detention, ang pinakamahalaga sa illegal detention is yung intent nga naman. Ang intention ba ng isang tao ikulong yung isang tao? Kasi crime against liberty yung illegal detention. So kung ang intention mo ay ikulong yung tao for a period of time, doon papasok yung illegal detention, 'di ba? Yung kanina pinag-usapan natin, Judge, na sinarado, 'di ba? Hindi pinalabas. Pero kasi ang iba yung intention ni noon na gustong mangyari. Ang intention niya is magbayad ka nung pagkakautang, 'di ba? Pero dito sa isa, ang intention mo naman
is ikulong siya. I-restrict yung I-restrict movement yung mo. movement niya, doon lang siya. Sa loob ng warehouse or bahay. So yun. Yeah, Kaya nga yung ganun. tanong nangyari dun sa, yun nga, yung sinend sa ating question na talagang ayaw siyang palabasin dun sa bakuran hanggat hindi siya pumipirma, di ba? That would, grave coercion yun. grave coercion talaga. Okay. Okay, nice. Now, Attorney Joris, you discussed about the two kinds of coercion. So we have grave coercion nga, tsaka light coercion. Ano naman yung period na pwede, bawa, mapanood to ng mga kauntahan natin, tapos ma-realize sila, uy, nangyari sa akin yan. na. 10 years ago. Ayan, mga ganun, 10 years ago. Ano ba yung period of time na pwede nilang i-file yung ganitong klaseng kaso? Either grave coercion or light coercion. Prescriptive period. Yung grave coercion, may dalawa siyang prescriptive period. Okay. Grave coercion. Yung grave coercion na ordinaryong grave coercion, ang prescriptive period 10 years. Okay. Pero kung halimbawa ang grave coercion ay piniprevent mo yung tao na mag-exercise ng kanyang right to suffrage saka ng kanyang religion, mas mataas yung prescriptive period, 15 years ang prescriptive 15 period. years. Okay. Yan yung tatawag na qualified grave coercion in relation to the right of suffrage and freedom of religion. Ayun. Okay. So yung sa Yung light coercion naman, Sa light coercion natin, ang prescriptive period doon ay 10 years. 10 years ang prescriptive period. Light. Ang Hindi, mas mababa siya kesa prescriptive sa- period natin is 5 years. 5 years. 5 years Kasi mas yata. mababa siya. No? Ang prescriptive period natin. Okay, so Okay. kasi mas lesser offense siya, kumbaga, than grave coercion. So yung sinabi mo nga, Kung Attorney light Ann, years. Light years to light years. Ano yan? light coercion. Light coercion. Yung sabi mo na, Halimbawa, baka- 10 years ago. Oo. Kung na-realize sila, Pero teka, kung grave grave coercion coercion yun, nagpas Ayun. na. Hindi, kung makasabi, Ako saktong 10 years na, Oo, within kung 10 years saktong pa. Dapat Oo. mag-file na agad. Oo, eh. correct. Oo. Yes. Kaya yun, babantayan nyo. Yung tinatawag po kasi mga kaunta na prescriptive period, yun nga po yung panahon na kailangan maisampan yung Maisampa, kaso. oo. Otherwise, hindi na po pwedeng masampa. So, tandaan nyo po, yung mga sinabi na yun, Na ni Atty. periods, Jory. correct. So, na period. Okay. And speaking of pagsampa ng kaso, Yes. ano ba ang proseso ng pagsampa ng kaso? Okay. So, ito kasi ay isang criminal case, no? So, kailangan may dalawang stage na pinagdadaanan yung ating pagka nagsasampa tayo ng isang klaseng criminal case. Una, kailangan muna nating magsampa ng habla o ng kaso sa piskal o sa prosecutors na tinatawag natin. Sa Office of the City Prosecutor or sa Provincial Prosecutor kung saan nagganap yung krimen. Kailangan nyo magpatulong sa abogado sa pagbuo o paggawa noong tinatawag na sinumpaang salaysay ng paghahabla o yung complaint affidavit. Pwede namang Tagalog ito, pwede namang English ito. Kung saan mas komportable yung naghahabla. Kasi syempre, statement niya yun. Nandun na din nakalagay yung mga ebidensya na meron siya, object or documentary evidence na meron siya. Kasabay na din doon yung mga salaysay din o yung affidavit din ng mga witness niya. So, ipa-file niya yun sa fiscal at maghihintay siya, magkakaroon ng preliminary investigation na tinatawag tayo. So, pasasagutin din naman yung hinahabla. No? Pasasagutin. Yung tinatawag na counter affidavit, sasagot siya, magpa-file siya ng counter affidavit. At pwede pa rin tayong sumagot doon kung nakita natin na pwede na dapat sumagot doon sa sagot nila, sasagot pa ulit tayo. Okay. Diba? Yun yung tinatawag nating reply affidavit. At yung kalaban naman natin, yung hinahabla natin, pwede pa rin siyang sumagot, yung tinatawag nating rejoinder. So, pag natapos na yon, yung 4 na sagutan na yon, submitted for resolution na, sabi nga ibig sabihin nun, titingnan ng piskal base sa ebidensya na meron ka yung naghahabla, saka yung ebidensya naman nung kalaban na hinahabla mo, titingnan niya kung meron bang probable cause. At kapag nagkaroon ng probable cause, isasampa na sa korte. So, yun na yung mismong trial talaga kung saan malalaman natin kung guilty ba yung tao dun sa kaso na hinabla natin. Oo. Correct. Pero yun nga, di ba parang sa discussion natin, doon sa 2024 NPS Yes, rules, hindi na siya basta yung simpleng probable cause lang. Hindi no? na Reasonable certainty of conviction. Ayan, may tanong lang ako. Kasi ang diniscuss natin, yung preliminary
preliminary investigation, yung regular. Posible ba magkaroon ng inquest dyan? Halimbawa, caught in the act kang pinipigilan mo yung tao na gumawa ng i-exercise yung sarili niya, yung karapatan niya. Tapos Pag sumbong ka sa pulis, tas pwede siya ipadampot? Is this something that can be arrested in the act? Or kung nandun ka, di ba, parang... pwede. Diba? Yung katulad ng example, di ba? Yung mga nandun sa loob, nandyan yung landlord, halimbawa, o lessor, kasi dapat gender sensitive. So, lessor, tapos itawag mo sa pulis, hindi kami pinapalabas. Yes. Yun, pwede. Ayun, diretso agad sa pulis yun. Hindi ka na magpa-file ng yung regular procedure ng PI. Okay, so, eto ngayon yung sa part ng complainant. Yun ang gagawin niya. Pag ikaw naman ang yung akusado, ano posibleng defenses laban dito sa case ng grave coercion? Or light coercion. Kailangan natin balikan yung mga element. Kasi ito yung parang checklist natin bilang mga abogado. No? Number one, pinigilan ko nga ba siya? Or pinano ko nga ba siya? Pinigilan ko siya or inano ko siya para gawin yung bagay na yun. Diba? Pinilit ko siya. Meron ba akong inilagay na ginamit na force intimidation, 'di ba? Saka violence, 'di ba? So yun yung mga una natin titingnan. Tapos baka naman pala may utos ako ng korte na hawak-hawak. Meron akong halimbawa, merong writ akong hawak-hawak, 'di ba? Meron isang kaso sa Supreme Court na demolition kaya nakasuhan sila ng grave coercion din, 'di ba? Pumunta yung mga tao, punta yung mga nag-demolish doon. Tapos dahil na-intimidate yung mga tao na didemolish yung bahay, hindi nila nagawa yung right nila para ipagtanggol yung sarili nila dahil natakot nga sila, mga brusko yung mga magdidemolish. So sabi ng Supreme Court may nangyaring grave coercion kasi walang court order para i-demolish yung so parang lang yan, unilateral act sila lang on their own action lang na i-demolish yun, diba? So nagkaroon ng grave coercion. So yun yung mga depensa na natitingnan. Baka naman meron pala akong valid reason na may court order naman pala ako. Kaya kailangan ba court order talaga? What if contract? Based on contract? Tulad nga nung napag-usapan natin na yung pagpapadlock ng leased premises. Nandun naman sa kontrata, halimbawa, failure to pay at least 3 monthly rents or rentals will entitle the lessor to padlock the premises. Tapos pinirmahan naman yun ng lessee. Ayan. Kasi part naman ng contract yun. So, pwede bang yun ang legal basis ng lessor sa pagpadlock ng premises? Well, kasi yung kontrata yun yung batas ng dalawang partido So, dapat tutuparin mo yun at maaaring i-execute ng tao yun kasi nga nandun naman siya sa kontrata. Legal na pamamaraan yun. But of course, iba kapag may kinulong ka ng mga tao doon. Diba? Iba na yun. At saka kahit nasa contract, para kaya medyo kailangan exercise mo rin yan with caution. Kasi kahit, kumbaga, magiging matter of defense na yan. Pero pagka nagpadla ka ng gano'n, wala ka pang fina-file na ejectment case, for sure yan, baka masampahan ka ng grave coercion yan Tapos matter of defense mo na lang na, nasa kontrata po namin yan. So, ikaw pa yung nalagay sa defense. Kaya ngayon yung medyo mahirap na dyan. Siguro pinaka-safe talaga, again, tulad nga na sinabi mo kayo na you cannot put the law into your own hands. Yes. Mas mabuti pa doon ka na lang, mag-file ka ng kaso sa court at on the basis of that order or writ, gawin mo yung gusto mong gawin. Like to take the property, to enter the premises. Ang dami kasi pwede mangyari pagka gano'n. Pati nga yung bawa, pinalabas mo yung mga gamit. Pag may nawala doon, makasuha ka pa ng theft or robbery, mga gano'n. Pinaka-safe talaga may hawak-hawak kang court order. Yan. Ayan, nako. Ang bilis talaga ng oras pag interesante talaga ang topic. Pero in fairness, ang dami nating na-discuss. That is yung basics, including the examples. Yes. Yeah, so we are truly thankful to have learned so much in our very limited time with you, Attorney Joris. So thank you very much ulit, Attorney Joris, for explaining and clarifying coercion for the benefit of our countahans. I agree, Attorney Al. Thank you talaga, Attorney Joris. Kasi nga,
baka ngayon, pinapanood ng mga kauntahan natin, doon nila na-realize na, teka, nangyari sa akin yan kasi hindi tayo aware. Yes. O kaya, naku, nagawa ko yata yan, di ba? Na parang, hindi ko alam. Kasi parang feeling mo lang, ako may-ari. Tatanungin ko si Barry niyan. Ano? Barry, nagkaroon ba ng pagkakataon in the past na pinilit ka matulog ng tanghali? kumain ng gulay? Wala ka sabi, oo nga, nung bata ako, papailan ko ng grade course si mama. Siyempre, iba yan. Iba naman yan. Duty of the parents. Yes. So, pero anyway, talaga po, I hope na ito, talaga I know na eye-opener ito sa ating mga kauntahan. So thank you talaga very much, Attorney Joris. I'm so proud of you. And congratulations dun sa law office nyo. And sana, more power. Yeah. And sana ipaunlakan mo ulit kami sa next invitation namin to be a guest in People's Court. Okay? Yan. Now, bago tayo magpaalam, ay may huling paalala or pahabol ka ba? Or farewell message talaga para sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin on coercion. Okay. Gaya nung natin, nung pinag-uusapan natin, wag mong lalagay yung batas sa kamay mo. No? Kumausap ka na kagad ng abogado, no? Para mag-guide ka niya, no? At para hindi ka malagay sa alanganin. Maraming mga nangyayari dito sa atin, nakikita ko din minsan sa social media na tama yung ginagawa nila. I mean, merong rason kung ba't nila ginagawa yun, pero mali yung paraan nila. At nalalagay sila sa kaso. Sila pa yung nababaliktad at nalalagay pa sa maling sitwasyon. Yun lang yung ingatan natin at mag-seek na kaagad ng advice ng isang abogado po. Ayun. Thank you. So thank you for that, Attorney Joris. So till next time. And that's all for now, mga kauntahan. Kita-kits ulit tayo next week sa isang bago episode ng People's Court. Ako po muli si Attorney Al Jumrani. Maraming salamat po. At ako naman po muli si former Judge Jing Uyanco Nolasco. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.